Posibleng isara ang EDSA busway na bahagi ng rehabilitasyon ng EDSA na sisimulan na ngayong buwan. At live mula sa EDSA sa bahagi ng Caloocan, nakatutok si Jamie Santos. Jamie. Ivan, asahan na magkakaroon ng pagbigat sa trapiko dito nga sa EDSA sa pagsisimula ng rehabilitasyon nito ngayong buwan. Magsisimula na ngayong buwan ang rehabilitasyon ng EDSA para maisaayos ang road riding surface, durability at overall safety sa EDSA. Bahagi raw ng rehabilitasyon sa EDSA ay mayroong gagawin na isa sa bahagi ng northbound at southbound. Para raw di masyadong maapektuhan ng mga motorista na dumadaan sa EDSA, inaayos na ng DPWH katuwang ang MMDA at Department of Transportation sa gagawing traffic management plan. Ayon sa DPWH, yung 15 segments sa southbound ay mag-uumpisa mula Monumento hanggang Rojas Boulevard. Proposal daw nila noong una ay mag-uumpisa sa outer lane o parte ng bike lane, pero dahil marami palang utilities sa lane na ito, ay uunahin nila ang bus lane. 24/7 daw ang magiging trabaho pag nagsimula na ang EDSA rehab. Matapos daw ang bus lane, susunod na ang kasunod na linya hanggang makarating sa outer lane. Sa bahagi naman ng northbound, ang i-rehab ay magsisimula sa Caloocan mula Balintawak patungong Monumento. Ayon naman sa MMDA, DPWH daw ang gagawa ng traffic management plan. Ang MMDA lang ang for comment at approval. Magkakaroon daw muna ng interagency meeting bago simulan ang EDSA rehab. Narito ang pahayag ng DPWH. Ang magsisimula po muna ay yung northbound kasi po while inaayos, nagkakaroon pa po kami ng procurement doon sa southbound, hindi lahat po ay na-procure na at hinihintay din po namin yung release nung allotment natin from DBM. Ivan, aabutin daw ng isang taon itong ang EDSA rehabilitation. Ivan? Jamie, kapag isinara yung busway, ano raw ang mangyayari sa mga bus, yung mga nasa carousel? Hahalo na sila sa mga lane sa ibang mga sasakyan. Ivan, sa naging panayam kanina sa DPWH, itong bus lane para hindi nga masyadong maapektuhan itong ating mga riding public na ito ng mga gumagamit ng bus carousel, ay portion by portion naman. Bibigyan naman daw nila ng lay-by itong mga parte ng bus carousel o bus lane kung saan sumasakay at bumababa itong mga pasahero natin dito para naman hindi maging delikado. Portion by portion naman at magkakaroon ng sharing ng linya nga itong bus lane dito nga sa mga gumagamit na private lane ng mga motorista dito sa bahagi ng EDSA kapag sinimula na itong EDSA rehabilitation. Pero inaantabayanan muna yung paglalabas ng traffic management plan ng DPWH, MMDA at ng Department of Transportation para naman ay hindi ganon kabigat sa magiging mga motorista at commuters itong pagsisimula ng EDSA rehab. Ivan. Ayan ang malinaw, tuloy ang operasyon ng bus carousel. Pero may mga nakausap ka bang motorista, Jamie? Anong reaksyon nila tungkol dito sa planong ito? O yung mangyayaring ito, hindi na lang siya plano, mangyayari na? Ivan, halo-halo yung naging reaksyon nitong mga nakapanayam natin kanina sa gagawing ang EDSA rehabilitation. May ilang nauunawaan naman daw na nais pagandahin ng gobyerno itong ating pangunahing kalsada. Ito na ang EDSA, no? Pero may ilan naman bakit naman daw lagi na lamang commuter ang unang kumbaga nahihirapan o tinatamaan, bakit lagi na lamang daw sila ang mag-a-adjust. Dahil tiyak daw kapag sinimulan itong EDSA rehabilitation ay matinding pag-a-adjust ang kanilang gagawin dahil sa oras, dahil nga tiyak magiging traffic at dahil nga may mga linyang isasara at mag-share nga ng lane itong mga bus carousel, bus lane, ay mahihirapan daw sila sa pagko-commute, mag-a-adjust. So kailangan daw sana ay maging maayos itong plano, paglatag ng plano na ibibigay sa kanila kapag sinimulan na nga itong EDSA rehabilitation ngayong buwan, Ivan. Sana naman ito'y pansamantalang abala pero pangmatagalang ginhawa. Last na lang, Jamie, may nakita ba kayong mga nasitang motorista na hindi dapat dumaan sa busway, yung mga pasaway na hindi magpaawat?
Dito sa pwesto natin, Ivan, simula nung dumating tayo dito kanina, wala naman tayong nakitang nasita na motorista dumadaan sa mga busway dahil sa napakaraming MMDA personnel na nakabantay dito sa kabahan ng EDSA. Kaya naman yung mga dumadaan dito, medyo na motorista ay alerto dahil ang daming huhuli sa kanila, Ivan. Jamie Santos, maraming salamat. Ingat kayo.